Kahit man maituturing na contender bawat taon ng Miami Heat, hirap pa rin naman nga silang makapasok sa playoffs at makapag-compete sa pinakamalalakas na kupunan sa Eastern Conference. Simula nang mawala sa kanila si Jimmy Butler, lumiit ang expectation sa kanila ng mga fans. Kaya eto ang mismong dahilan bakit may lumabas na balita ngayong araw na seryoso ang front office ng Miami Heat para makapagsagawa ng isang malakihang trade upang makuha ang matagal ng target na si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Willing ang mismong presidente ng Miami na si Pat Riley i-offer sa Milwaukee ang lahat maliban kay Bam Adebayo. Plano ng team mabuo ang tandem ni Giannis at Adebayo sa lineup na siyang magdodomina ng gusto sa Eastern Conference. Kasalukuyan na rin naman nga nilang kinakausap ang Milwaukee patungkol sa ganitong klaseng trade at maaari nga itong maisakatuparan pagkatapos ng NBA draft sa last week ngayong buwan, which is dapat nating abangan. Samantala, batikos na naman ang inabot ng San Antonio Spurs mula sa mga fans dahil sa pangalawang pagkakataon ngayon sa NBA Finals. Nagkaroon na naman ang kanilang mga malalarong napakaraming pagkakamali sa clutch moment ng Game 4 na rason ng kanilang pagkatalo. Kasama na nga dito ang dalawang magkasunod na missed free throws ni Victor Wembanyama at ang pagkakamaling nagawa ni De'Aaron Fox pagdating sa decision making sa last 12 seconds kung saan imbis na i-dribble na lamang niya ang bola at hintayin i-foul siya ng Knicks, sinubukan nga nitong gumawa ng layup sa kasamaang palad na supalpal nga siya ni OG Anunoby. Ito ang mismong rason bakit nakakuha pa ng Knicks ng ball possession habang 1 point lamang ang kalamangan ng Spurs. Pagkatapos ng kakadismay ang pagkatalo, mismong si Victor Wembanyama na ang nagsabi sa post-game interview napakasakit nga talaga ang nangyari sa kanila ngayong araw dahil lumamang na nga sila ng almost 29 points ngunit nasayang lamang nila ito pagdating sa fourth quarter. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman sila susuko hanggat hindi pa tapos ang kanilang serye sa NBA Finals. Sa kabilang banda, simula nang lumabas ang balita na hindi nga pababalikin pa ng Lakers ang kanilang sentro na si DeAndre Ayton, kasalukuyan na nga pong naghahanap ngayon ang general manager ng Lakers ng bagong big man na ipangpapalit sa kanya. Willing silang kumuha ng bagong sentro sa trade o di kaya sa free agency. At ayon sa pinakahuling inilabas na balita, isa nga sa binabantayan ng Lakers na kunin ngayon si Kelly Oubre na tuluyan na nga pong ginawang available ng Miami Heat. Bali at least isang first round pick lamang ang gustong makuha ng Miami bilang kapalit ni Oubre sa isang trade. Kaya hindi na magiging problema pa sa Lakers ang pagkuha sa kanya. Nag-average nga ito ng 11 points, 9 rebounds per game sa kanyang 53% shooting sa field goal na mapapakinabangan ng team bilang pinakabagong starting center na aalalay kina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves.